Mula sa bus window, nakatanaw si Adrian, halatang pagod sa biyahe at sa buhay. Pagbaba niya sa terminal, parang sumalubong sa kanya ang lahat ng ingay ng Maynila. Habang naglalakad, umiikot ang isip niya. 5 taon akong nawala. Ano kayang naghihintay sa akin dito? Bulong ni Adrian sa kanyang sarili. Pumasok siya sa isang cafe. Doon, nakaupo si Mara, dating kasintahan niya. Mas mature na pero bakas ang pagod sa mata. Tinawag siya nito, Adrian. Pagtingin ni Adrian, Mara! Tahimik silang nagkaharap. Mabigat ang hangin, parang may bumabalik na alaala na ayaw nilang balikan. Hindi ko akalaing pupunta ka. Hindi ko rin alam kung bakit ako sumunod, pero eto ako. Adrian, may kailangan kang malaman. Binuksan ni Mara ang bag at inabot ang isang envelope. Ano to? Tanong ni Adrian. Ito, ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Dahan-dahan itong binuksan ni Adrian. Nanlaki ang mga mata niya. Pero, bakit ngayon mo lang pinakita to? Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. At dahil ngayon lang kita muling nakita. Napalunok si Adrian. Mara, 5 taon akong nagsisisi. Pero hindi ko alam na may ganito pala. Araw-araw kong kinain ng guilt. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko yan noon o hayaan kang umalis. Tumayo si Adrian, umiwas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Sagot ni Adrian kay Mara. Nagmumuni-muni si Adrian habang umiinom ng kape at biglang naalala niya ito noong araw na aalis siya pa Amerika. Gagawa ako ng paraan para sa future natin. Future? Puro future. Wala ka sa present, Adrian. Konting sakripisyo lang. Hindi ko kayang mahalin ang taong nasa kalayuan, sabi ni Mara, at doon nagwakas ang relasyon o akala nila nagtapos na. Bumalik si Mara sa upuan. Adrian, kailangan kong malaman. Galit ka ba sa akin? Hindi. Nalilito lang ako. Nagtataka. Nagtataka kung paano mo napanindigan lahat ng to ng ikaw lang. Hindi ko napanindigan. Araw-araw akong natatakot. Araw-araw akong nanghihinayang. Malungkot na sabi ni Mara. Bakit hindi mo sinabi sa akin sa chat, sa email, kahit anong paraan? Natakot ako na bumalik ka dahil kailangan mo ko, hindi dahil sa akin. Natahimik si Adrian. Mara, anong tingin mo sa akin? Tingin ko, mahal pa rin kita. Tumigil ang mundo ni Adrian sa narinig. Lumapit si Adrian kay Mara. Mara, sa 5 taon kong nasa abroad, palagi kitang iniisip. Kung ganon, bakit hindi ka bumalik? Tanong ni Mara. Dahil akala ko, ayaw mo na. Sagot naman ni Adrian sa tanong ni Mara. Hindi kita kayang mahalin noon ang malayo ka. Pero ngayon, hindi ko alam. Siguro kaya na. Mara, hindi ako bumalik para makipagbalikan. Pero hindi rin ako bumalik para iwasan ka. Ano yun? Naguluhan si Mara sa sinabi ni Adrian. Gusto kong harapin to. Lahat ng to. Naglakad sila palabas ng cafe. Tahimik ang paligid. Ano bang plano mo ngayon, Mara? Hindi ko alam. Simula nang mangyari yan, parang nawala ang direksyon ko. Kung sa akin mo sinabi noon, sana... Ano? Iniwan mo rin naman ako noon. Adrian, Hindi ko kayo iniwan. Natigilan si Mara. Kayo? Nagmamadaling umiwas si Adrian. Hindi ko sinasadya. Adrian, anong ibig mong sabihin sa kayo? Tumalikod si Adrian. Wala, mali ang salita ko. Pero alam ni Mara, may alam si Adrian na hindi niya sinasabi. Umupo sila sa park. Ang daming taong dumadaan pero parang silang dalawa lang ang nasa mundo. Adrian, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi pa ngayon.
Sagot ni Adrian, kailan? Kapag huli na? Pinoprotektahan lang kita. Tumawa si Mara na parang nakakabaliw. Ayoko nang pinoprotektahan ako. Pagod na ako sa pagtatago. Kung malaman mo, baka magbago lahat. Mas mabuti nang magbago kesa magbulag-bulagan. Huminga ng malalim si Adrian. Sige, pero isang tanong muna. Ano? Mabilis na sagot ni Mara. Handa ka ba sa katotohanan? Tumango si Mara, kinakabahan. Noong umalis ako, may nagsabi sa akin ng isang bagay. Sino? Kabado si Mara. Si Allen. Nanlamig si Mara. Si Allen, ex-friend mo? Sabi ni Mara. Oo, sinabi niya sa akin na hindi ko raw alam ang buong nangyari bago ako umalis. Anong sinabi niya? Na may nangyaring hindi ko alam. Humigpit ang hawak ni Mara sa bag niya. Adrian, hindi totoo lahat ng sinabi ni Allen. Sigaw ni Mara. Paano mo alam kung anong sinabi niya? Hindi ko pa sinasabi. Hindi nakatugon si Mara. Mara, sinabi niyang may ibang dahilan kung bakit mo ako hiniwalayan. Hindi totoo yan. Biglang sambit ni Mara. Sabi niyang hindi ako ang dahilan ng pag-iyak mo noong gabi bago ako umalis. Tumulo ang luha ni Mara. Adrian, please, hindi ganun ang iniisip mo. Mara, may nangyari ba sa'yo nang hindi mo sinabi? Hindi sumagot si Mara. Lalo lang nag-alala si Adrian. Lumapit siya. Mara, tingnan mo ako. Hindi ko kaya. Tignan mo ako, Mara. Dahan-dahan siyang tumingin. Hindi ikaw ang dahilan. Pero hindi rin lalaki. Nagulat si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Ang dahilan ay pamilya ko. Mara huminga ng malalim. Nanginginig ang kamay. Nalaman ko noon na ayaw sa'yo ng pamilya ko. Hindi ka sapat sa kanila. Hindi ka nila tanggap. Alam ko naman yun. Pero hindi mo pa alam ang iba kung bakit. Ano pa? Tanong ni Adrian. Noong gabi bago ka umalis, pinatawag ako ng tatay ko. At sinabi niyang kung hindi kita hihiwalayan, itatakul niya ako. Nanahimik si Adrian. Halos hindi makahinga. Kaya kita iniwan. Hindi dahil ayaw ko na, kundi dahil natakot akong mawalan ng pamilya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit di tayo lumaban? Dahil hindi mo ako pinili. Natulala si Adrian. Pinili mo ang pag-alis. Pinili mong mangarap ng mag-isa. At ako? Ako ang naiwan. Tumulo ang luha sa mata ni Adrian. Adrian, ngayon alam mo na ang buong katotohanan. Nakatitig lang si Adrian, hindi makagalaw. Oras din ang ginugol niya sa pag-iisip. Para masabi na, pwede pa ba natin simulan ulit? Pwede nating itry, sabi ni Mara, mahal pa rin kita at hindi nawala iyon. Sabi naman ni Adrian, hindi rin nawala ang pagmamahal ko sa'yo kahit matagal na ang nakalipas. At doon ay nagsimula ang bago nilang yugto ng pagmamahalan sa Maynila.